Samantala, tambak na basura naman ang tumambad sa Ross Boulevard matapos ang pananalasa ng bagyong Maring at ng habagat. Nagbabalik ang aming kasamang si Jackie Sai. Nagkaisa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Public Service o DPS ng Maynila sa layuning malinis sa basura at matanggal ang masangsang na amoy na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng mga taga-roon. Ilan sa mga basurang nahakot ng nasabing mga ahensya ay ang styrofoam, plastic, kawayan at kahoy. Kaya naman nabahala ang marami dahil sa maaaring idulot nitong sakit sa tao at hayop. Ilan sa sakit na maaaring makuha ng mga hayop na naghahanap ng pagkain sa lansangan ay ang mga sakit mula sa contaminated garbage, gaya ng Escherichia coli o E. coli, kung saan nagmumula ang septicemia o blood infection at diarrhea. At sa oras na ang mga hayop na ito ay nag-iwan ng dumi o niluto para makain ng mga tao, maaari na nilang makuha ang E. coli na siyang nagdudulot ng food poisoning. Sa kalikasan naman, ang mga basurang ito na may bitbit na iba't ibang klase ng bakterya ay maaaring kumalat sa tubig at masipsip ng lupa na siyang tinutubuan ng ilang halaman gaya ng mga gulay at nagsisilbing pagkain ng mga tao at hayop. Kaya paalala sa publiko na makipagtulungan hindi lamang sa paglilinis ng basura sa Manila Bay o sa kani-kanilang tahanan, kundi hikayatin ang mga kakilala at nasa paligid na magtapon lamang ng basura sa lalagyan at mag-ingat sa pagkain ng mga karne at gulay sa pamamagitan ng pagbili sa mga kilalang pinamimilihan at paghugas mabuti sa mga nabiling pagkain. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jackie Sai.